kailangan dito in game number 2. Tingin ko, knowing RC, wala ganun talaga sila. Trait nila yun eh. Alam nila kung paano pa slow down yung tempo. At na-prove natin yan kanina na meron silang magandang early game composition pero pinabagan nila yung laro. Tingin ko, nasa genetics na sila, nasa fundamentals na nakasulat na slow down the game pag-RC. Yeah, actually naiintindihan din nila no, kung ano ba ang kumbaga advantages and disadvantages ng mga lineups na meron sila no. Again, Aqua medyo stationary yan no kapag gumagamit siya ng ultimate. So, magandang idea na kumuha ng mga setups na effortless, di ba? Like itong Atlas na hawak ngayon ni Rapidut. Pero itong mga emblem natin, parang mga kakaiba. Oo nga, parang umuulan ng agility dito, ang mga movement speed. Wow, more speed ang gusto gawin ng Onyx and Martis ganoon na rin, damage pero instead nag-Season Hunter siya. And for the Beatrix, burst. Uy, ang sakit. Hindi kang pamahuli Yun naman doon. pala ang Gord. Nagpakilala agad, pinakita agad kung sino siya. Ang sakit ng first and second, no? Yun yung aasahan mo talaga eh. And isa sa mga maganda sa isang Gord, no? Kapag sa laning, ang bilis niya mag-clear wave. So, mas mabilis siyang makakasama if ever man na may mga objective takings na pinaplano yung pupunan, di ba? Etong hero sa composition ng RC na hindi ko masyadong nagustuhan is the Arlot. Kasi una sa lahat, hindi yata siya ganun kalakas when it comes to laning against Edith. Tapos additionally, maganda yung final slash na ibigay dun sa Valentina eh. Oops, bigla sila yun. Level 4 Irad! na itong si Irad at may ipit. Decimation para kay Ryzen. May hook din naman na attempt dito si Light. Pero hindi niya aabutan itong si Rapidut. Ito talaga yung inaabangan natin mula sa mga Martis users, no? Na kapag maaga pa lang ay makahanap na ng kill. Maaga pa lang ay makahanap na ng solo kill. Nets! Out of nowhere! Hindi ba dapat lamang yung Beatrix doon, Burrito? Yun nga eh, pagdating sa range, lamang talaga ang isang Beatrix. Pero again, that is Nets na talagang, kumbaga na-master na niya itong hero na ito. Kagaya nga nung nilaro nung game number 1 habang si Light ay may ipit. Flicker na gamit na rin ni Kram. Look at that! Nasa primal rat stage pa siya at talagang inabutan at napatay itong si Light. Yun talaga ang kapangyarihan ng Edith ngayon, no? Akala mo tank-tank lang, pero ang sakit kapag tank pero rock. Yun yung mga galawan ng Edith ngayon. 101 ngayon si Kram. At ang masama nito kapag naka-primal rush siya, yung Brave Smite nagtitrigger doon sa mga auto-attack. Oo, tsaka nai-stakan eh. Pero speaking of which, andun yung hook. Kaya lang makakancel yon ng kanyang Mortal Coil. Magandang timing para kay Ryzen sa pagkakataon na yun. Accurate man ng hook, hindi mo mahihila ang ayaw magpahila. Hindi talaga mapipilit yan. At yan ang kalakasan ngayon ng Martis, no? At Kram naman. Kanina pa yan. Boss Kram naman. Tingnan mo naman kung gaano ka-agresibo itong si Kram. Game number 1, nakita natin may mga questionable setup siya. Pero mamaya natin pag-usapan niya kasi si Rapidut ay papasok din. Light dito ay natutula pero si Escalera ay nandun sa may gilid. At nakuha na naman si Light for the second time. Mas pinabilis ang galawan ng Onyx ngayon. Talagang ultra fast ang kanilang rotations with all of these skills na biglaan. At kahit iisa lang ang tatargetin ni Rapidut, ay itutuloy pa rin niya. Pero mukhang si Irad na ata ang gusto niyang kunin dito. Paplanuhin nga ba dito ng Onyx? Pero wala ng ultimate itong si Rapidut. Retribution ni nagamit ni Irad. Plano niya ata si Ryzen pero mahuhog. Inabutan! And the bloody hunt. Eman will secure that one. Nakaisa na rin sila dito sa wakas. Sobrang sakto nun. Kasi diba sa Mortal Coil, sabihin natin meron lang maliit na window. Kada cast ng Mortal Coil, yung nahugot, siguro yun yung mapapakamot ulo ka na lang talaga kasi alam mong safe ka dun eh. Yung saktong bibuelo pa lang siyang paangat. Parang susuryukin, di ba? Ayan, tingnan natin yung replay. Talagang mapapaisip kayo kasi parang yun yung mala Death Star yung galawan, yung ang liit lang ng botas, nakalusot pa. Ibang klase talaga si Light and talagang yung timing niya pagdating sa hero na ito. Nabanggit nga ni Wolf kanina, no, yung expertise niya sa paggamit ng mga gantong klaseng hero. Franco, Kadja, talagang kailangan mong ilista yan and nagbibigay ng malaking respeto any teams na nakakaharap nila. Pero ngayon, second turtle ay available na. Kram at si Nats ay magkakakitaan na naman. At si Kram mga hawak ngayon ng turtle. Talagang hinila niya all the way to the RSG bootcamp. Pero ang Onyx ngayon, bootcamp ng Onyx. Pero si Kram, 2v1 dito sa taas. Winasiwas na siya. Oy, napaflicker na rin pero may ipit. At si Ako ay makakakuha rin ng isang kill. Si Rapidut ang mapipili ng kanilang kupunan. Pero ang maganda, inabasag na rin yung bottom lane turret. Rapidut with that, namatay si Rapidut doon dahil nga sa first damage ni Aqua.
Matatawag ba nating burst yun? Kasi parang mahapdi lang na DOT eh. Oo nga eh. Mahirap i-characterize yun kasi... Pero tingin ko na sa DOT pa rin siya. Oo. Under pa rin siya sa DOT kasi parang nagde-take pa siya ng konting ramp up. Uy, pero may Atlas! set up, fatal legs! Para kay Rapido, nandun yung stun mula kay Aqua, pero wala rin naman siyang ultimate. Mamamatay si Light, critical ang buhay ni Rapido dito. Kakayanin nga ba niya? Kaya lang sasalubungin na siya ni Rad. Escalera ay aatras na galing, nandun yung Journey's Apathy. Nagbabaka sakali na makuha si Ryzen, pero nandito at papasok itong si Light. Meron pa silang catapult, pwedeng mabasag. Ito, flicker na gamit ng Escalera. Pero masyado atang matapang si Escalera dito, ha? Pero makaka-atras din ng maigi itong si Escalera at RSG ay makakatuloy pa rin. At nakaasi doon sa taas si Cram. Nakakuha ng Torre habang nagkakaroon ng laban in the mid lane. At kung late game ang uusapan dito, si Nets ang mukhang kailangan nating tignan. Siya ang Yes. late game insurance dito ng Onyx. For sure. Para naman sa RC, yung Beatrix naman. So parang literal na same na gold laners ay yung insurance ng dalawang teams natin. Pero ang maganda dito, pinabilis ng RSG. Pumunta agad sila sa may mid lane. Gustong-gusto ko itong move na nakita natin mula sa RSG na finocus nila yung mid lane turret. Ito yung way nila para makabawi at more access, of course, dun sa map control. Ang magiging king of the hill sa gitna itong si Aqua. Pati na rin ito si Eman, but more so itong si Aqua. Siya yung taga-defend ng mid. Naku, naipit ata siya dito at si Nets sa likod. Free hit lamang. Grab! rin. Itong si Cram mamapatay doon sa naging proseso na yon. Dalawa ang tutumba para sa Onyx Philippines, pero hindi pa tapos ang mga Raiders. Hinahabol nila si Escalera pero magdedesisyon na sila na umatras kasi parang bottom lane ata ang magiging punteriya nila. Ang ganda ng turnaround play ng RC. Ultra fast hook coming in from Light at biglaan na lang nawala doon si Cram. Hindi na nakapag-primal Wrath. That could have been a big damage boost para sa Onyx pero napakabilis talaga ng reaction doon ni Light. At Onyx ngayon may hawak pa rin namang kalamangan pero mula 2,000 Ay! Hika na naman, buti nilang nasaktuhan ni Ryzen with that Mortal Coil. Mabilis na pag-burst ang kanilang gagawin. Irad will secure that Rapido, final Rapido, triple. Rapido! Pero nandito si Rapido, dalawa Nahanap ang niya si kanilang Eman! magiging dito. At si Nuts, tatamaan ng stun. Sakto din! Wow! Man, wait the legs para sa Onyx Philippines. Mapapatay itong si Light at si Nuts. At ngayon, ang buong kupunan ng Onyx, ganadong-ganado na. Akala natin tapos na yung play eh. Naka-flicker na pala yung si Eman pero papasukin pa rin nila si Eman. Ako ni laser sa laser! Oh, bumawi rin ang Mystic Gush. Kaya lang si Irad humahabol dito pero hindi niya maaabutan si Nets. Parehas makunat to, kaya lang walang damage itong si Rapidut. Sniper? Op! Ay, di, kaya. Grabe. Neo Beast yan eh. Niya ka ni Ubis na. Kakaiba tong si Irad eh, no? Kapag gamit niya yung kanyang Fanny, hindi siya gano'n ka-aggressive. Pero itong hawak na niya yung Fredrin, na isa lang yung dash, dito siya sobrang malagangsta gumalaw. Neo Beast din. Ni Ubis din, naka-Ni Ubis na naman niya yung skin eh. Pagka naka-Neo Beast, Redrin, gamangas ka. Tama ka dyan. Tama. Tama ka dyan. Pero kailangan pa rin mag-gabal dito ng RC at dahil ulit yan doon kay Rapidot na sobrang ganda ng performance with this Atlas. Nakita naman natin na marunong talaga na maglaro ng Atlas. Ito yung mapapakamot ulo ka kung Franco kaya. Ang lahat ng hook mo tumatama pero hindi tumatama. Oo. Alam mo yan? Tumatama pero hindi tumatama. Kumakabit pero hindi bumabalik. Oo. And ang dami kasing pang-cancel dito ng Onyx eh, di ba? Doon din Mortal Coil. yung Mortal Coil, di ba? So, I think maganda naman no para dito kay Light na tumatama. Yep. So, kailangan na lang niyang hanapin yung tamang tao na tatamaan ito. Oo nga. Hanggang dito ba naman, kailangan pang hanapin yung tamang tao, no, Burrito? May tamang tao, may tamang panahon. Ay, ganun ba yun, Burrito? Hindi ko alam. Basta ako, Narinig ko lang. ako masaya ako ngayon. Oo. Ikaw, Wolf, masaya ka ba ngayon? Masaya naman ako ngayon. Masaya tayo Masaya ngayon. tayo lahat. Safe tayo sa mga... safe tayo. Reference lamang. Oo. Reference lang. Tama. Balik tayo dito sa laro. Dahil meron na tayong first lord Huh? of the game. Bakit, What? Wolf? Ano nangyari? Nag-exort boots si Eman. Ooh. Nag-exort boots. So, kakaiba Kakaiba. ito ah. Kakaiba. Kakaiba. Ah, Ako'y nagulat. Nakagulat naman kasi Ginulat ang mundo. Tinalo pa si Kai Soto. Tinalo si Kai Soto. Si Eman. ibang klase yung galawan. Makikita lang natin yan mamaya kung gagana nga ba. Pero nangangalati na ang buhay ng first lord of the game. Si Cram ang haharap. Hindi siya mauhook kahit gano'ng kakapal si Phylax.
Pero mukhang pagtitripan niya dito si Irad ng panandalian lamang. Uy, likod ata ang puntira dito at si Rapidut, nagdesisyon na siya. Sige na, i-burst na natin, nandun yung knock-up. Kaya lang mamamatay na rin si Idrad. At ngayon si Aqua at Oh itong no! si Eman. Oh my gosh! 4 members mula sa RSG at ang Lord ay nakuha rin ng Sonics. Napakaganda na sana ng final slash ni Nats. Pero ang ganda rin ang ginawa ng Onyx na pag-focus fire sa mga natitirang miyembro at nahook dito si Rapidut pero hindi yata makakatulong yun sa kanya. Parang Madedelikata, napasama pa si Ito Idol! yung onward and air shooter. Pero si Escalera lumilikod na nga rin lamang. Meron pa silang catapult. Kaya lang hindi sapat ito. Buhay na rin lahat ng mga members ng RSG at ang Lord ay nasa itaas na. May mga panahon na pag meron sa isa sa inyong barkada na masyadong matapang, napapasama pa kayo. At sobrang naging siga doon si Irad. Ang nangyari kasi dito, binubugaw ni Rapid at siya yung nananakot. At lahat ng mga members ng RSG nag-back except one player, which was si Irad. At dahil naiwan siya doon sa may Lord Pit, ang nangyari, kahit solo lang yung initiation nila doon kay Irad, na burst pa rin nila. And then, yung RSG, lahat ng mga members nila nandun sa likuran. Perfect for that flicker initiation mula kay Rapidut. So, dahil nagkahiwa-hiwala yung mga members ng RSG dahil sobrang tapang nga ng kanilang jungler, na-destroy yung formation ng RSG at hindi sila nakapwesto afterwards. Minsan iniisip ko nga, no, kapag highly mechanical player ka, yung alam mong magaling ka maglaro, minsan iniisip mo siguro na kaya mong makatakas sa karamihan ng mga bagay-bagay o kaya mong i-mechanics palayo. And may mga maraming ganun. Kumbaga na magaling naman lalaro pero na-overestimate ang mga 5v1 scenarios pero meron na nga ditong Lord sa may bandang itaas at mukhang makaka-inhib ng isa ang Onyx, a 6k gold lead building up already. Wala na ang dalawang inhibs ng RSG. At ang malungkot dito para sa side ng RSG is that's just the first Lord. So 12 minutes pa lang, nawala na kayo ng dalawang inhibitors, di na kayo ganun kataas mag-farm. Kumbaga, ma-outscale talaga kayo ng Onyx kasi mag-share kayo dun sa mga minion waves at kailangan nyo mag-defend palagi. Yung mga Lord dances na following after this, may dagdag na problema ka pa na yung lanes ay nakapush against you. At ito yung hindi natin gustong makita, no? Yung sapilitang hating kapatid. Tama. Kasi okay lang naman yung hating kapatid kung choice mo, pero ito napipilitan silang maghating kapatid eh. Yeah, wala ka ng option dito eh. And actually, kung iisipin mo, no, pwede nilang i-funnel dito kay Eman. Kung siya man ang pwedeng asahan pagdating sa damage. Kaya lang kasi kakapusin sila dito, lalo na 6.5k gold lead. Siguro mga 2 to 3 core items, 1 to 2 core items kaagad ang kalamangan dito ng Oni kung susumahin natin pagdating sa items. At ngayon, nauubos na rin yung oras eh. 13 minutes at ilang segundo na lang, mabubuhay na rin yung Lord. Pero ganito rin ang naging sitwasyon ng RSG kanina. Malaki ang kalamangan ng Onyx pero nakabawi sila by mid to late game. Isang team fight o siguro mga dalawang pick-off lang kailangan ng RSG to get themselves back on their feet. At saktong-sakto magkakaroon pa nga dito ng unang Luminous Lord of the game. Kung wave clear lang naman ang usapan, makakadepensa naman siguro ang RSG with a Beatrix at pati na rin ang Gord na napakataas ng wave clear. Pero sisimulan na nga ng Onyx ang Lord. Hindi pa naman lumalapit masyado ang RSG pero dikit-dikit na sila. Ang medyo napapaisip ko dito, no, ang layo ng Gord. Baka pang-clear muna ng wave sa mid lane. Yeah. Maganda yung problema kapag na-pushat kayo ng inhibitor dun sa first Lord fight. Talagang first Lord push, I mean. Kailangan nyo pang problemahin yung minion wave tapos kailangan mo pang problemahin yung Lord dance. And you can honestly say na kapag nakuha mo yung first Lord tapos nakapush kayo ng dalawang inhibitors, matik sa inyo na yung second. Ito, pinang-bibig, ginagawa na lang trap yung Lord ni Ryzen. Yeah, effortless eh. Kahit hindi mo itulak yan eh, Grabe. talagang lalabang dahil malalaki. Pero ngayon si Exhibition. Irad, lumalim na naman free hit si Net sa likuran pero makakadash siya palayo. Retribution ginagamit na rin both parties. Kaya lang itong Lord na ito, magdedesisyon ba sila na i-burst? Lalayo muna at again, panibagong setup ang pinaplano na magkabilang kupunan. Nakita nila ang Beatrix na nag-def pero pabalik na rin naman yun. Kamuntikan Oy! tumama. Natulak nung nakap ni Lord. Kaya nga yun ang legit na tinulungan ni Lord. Tinulungan ni Lord. Napaganda ba nga talaga at ngayon si Light, kailangan niyang magbigay ng ilaw dito. Saan papatungo dito ang Oni Kutsil? Ay gagamitin na si Irad na naman ang kanilang magiging target. Walang retribution both parties dito. Ay actually pabuhay na rin at pa-cooldown na rin yung kanilang retribution at si Irad dito. Sa
Oh! Yung final slash at si Nets ay mamamatay din. Same with Escalera. Lord ay available. 30% yung buhay nito at mamamatay din si Rabidot. Ngayon, naiwan na lang si Ryzen at si Cram. Kailangan ng tumakbo ng dalawang ito. Pero si Nats, hindi papapigil. Andun din si Light Aqua ay pa-follow up din sa may bandang likuran. Kakatin na nila. Oh my God! Wow! At yon ang legit na tinulungan ni Lord. 3-man knock-up mula kay Lord. Papuntang final slash Exactly. dito ni Nats. Man, sasabihin ko pa lang sana, sobrang tapang na naman ni Irad. Malagengsta at literal na wala siyang tulong doon. Napaka-tapang niya. Pero ang ginawa niya doon ginamit niya yata yung kanyang taunt or kung naman knock-up niya. Basta na-slow down niya yung mga members ng Onyx. Sakto doon sa talon ni Lord na matatouch mo naman yun kasi kita mo yun Pero kung na-crowd control ka na before that, na-chain stun kayo. Tapos yun na nga, final slash winasiwas papunta sa ulti ni Aqua. Ayun, speaking of pagwasiwas, si Nats ay nagwasiwas na nga rin No, no. dito. Pero bababa yung kanyang Oh, buhay. no! Nahuli si Escalera. Sakto yung kanyang Winter Truncheon. And this time, yung Mystic Gush at si Eman ang makakakuha ng kill na ito. Hindi pa tapos ang RSG. At doon natin makikita ang nerf sa final slash. Umamba na ng final slash sa Escalera, yung ninakaw niyang final slash doon kay Nats. Pero dahil sa nerf doon sa casting time, ay hindi niya nawasiwas bago siya namatay. Pero ngayon si Cram, humaharap na. Burst damage mula kay Emma, 3-man knock-up. Cram trying to escape, pero mandyan na nga rin ang Mystic Gush at kailangan na nilang tumakas. At katulad lamang ng game number 1, ay naka-comeback na naman ang RSG Philippines. What is this game? And ano ba, meron dito sa RSG, slow burn lang din talaga. Nagkamali lang sila nung game number 1. Pero mukhang ito talaga yung gusto nilang gawin. Pag-usapang RSG, pabagalin natin yung laro. Kahit sobrang aggressive ng Fredrin, we can see through the replay. Ito si Irad. Oh my goodness. Knock-up. Knock-up. Na 3-man knock-up ni Lord. Yun ang tulong. Ganda Grabe. ganda ng naging initiation dito mula sa RSG. Saktong knock-up, sakto dun yung final slash. At ang ganda ng ginawa ni Nats, lumikod din siya at inabutan niya si Nets. Instantly. By the way, ang Earth Shatter na yan, kapag nakast na kahit anong stun mo sa ED, ay may lalabas na talagang stun. Pero nahanap ang isang importante. At nawala si Rapidot ng parang bula. Conceal play nandito na rin para sa RSG. Ayun, may even si Cram at mamamatay double kill para kay Eman. Ryzen na may even the flicker and the hook. Pero makaka-flicker out din itong si Nets. Kaya lang si Escalera ay hinahabol ng 5. And triple kill para kay Eman. May wave dito sa gitna. Tatapusin na ata ng RSG. Ito na ba ang road to Game 3? Ito na ang pagsugod ng mga Raiders. Meron pa silang minions dito. Mag-receive pa sila na mag-minion lock. Kaya lang ang problema dito ay si Nets ay mag-isa na lang. At ang game na ito ay maaari nang mapunta sa RSG. Pero wala silang minions. Nandun sa baba. Ay, Rapidot nasa malapit na ibaba na mabuhay. talaga. And wipe out para sa RSG at ang Raiders ay ma-extend itong serie na to into game number 3. That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Umabot pa nga tayo ng Game 3 with a comeback mula sa RSG.